fellow Team Authentic all over the world. In this episode, sisimulan na nating mag-explore dito sa Brunei. Beautiful sunny day here in Brunei! Hi guys! Maayong adlaw! Literally! Apakataas ng araw. Alas 9 pa lang, parang alauna na ng tanghali. In this episode, mamamasyal na tayo. Mag-explore na talaga tayo. Pupunta na tayo sa mga mosque nila dito. At ito, sino nagturo sa atin itong gagawin natin? Si Kuya Jack! Yes, yung ating driver kahapon. Itinuro niya na meron daw palang shortcut dito. From our hotel, lalakarin lang pala papunta ng Omar Ali. And then, papunta din ng Brunei Frame. Guys, ayun yung pinanggalingan natin. Just in case lang na dito kayo mag-hotel sa Badia. And then ito lang, lakarin nyo lang yan. Tapos, tatawid lang kayo sa Dynamic Sports. Eto na! And then, lalakarin na uli natin. Inorasan namin para just in case, alam nyo kung ilang minutes walk. After 7 minutes of walk, orasan natin, mararating nyo na tong footbridge na apakaganda din. And then from here, kita na yung mosque. And eto na yung Kampong Ayer or yung water village. May daan pala dito, magkakalapit nga lang. And then ayun na yung mga nagtutour. O, tapos ayun yung frame. Tara, dali. Wala pang tao. Kung merong Dubai frame, meron ding Brunei frame. Ganda rin dito, Yan yun naman, kami lang yung tao. So, nag-effort dito sa effort. Kaya, kung okay lang sa inyo maglakad, makakatipid kayo. 235 pesos din yun, guys. So, 250 pesos. Kapag nag-taxi kayo, papunta dito. Our first iconic walk. Ayan, ang ganda ng view natin. Background natin ang Omar Ali Mosque. Ganda. And then, dito, presko pa yung hangin. Kasi nga, gaya nga sabi namin sa inyo, mapuno pa kasi siya. So yes, mainit yung sikat ng araw, lalo na. Pero, kapag umahangin na siya, preskong presko. And ang dami nilang area na green pa rin talaga. Tara na, punta na tayo doon sa frame. Ayan, ayun yung frame. All in all, mga 15 minutes walk. Kung hindi kayo titigil katulad namin. Kasi kami patigil-tigil Dahil nagbablog, mararating niya tong frame. Ang laki niya din, And then, kailangan nating pumunta doon sa harap para ang maging view na natin yung mosque, yung background natin. Yes. Nandito na nga tayo sa famous frame. Ganda. Ganda, no? We promise. Ang gaganda rin ng architecture dito sa Brunei. BIBD? Di ba bank to, Bes? Baka yung bank ang nag-ano nito, patayo. Di ba bank tong BIBD? Oo. Ang ganda. Kasi naman ito yung background natin. Bakit hindi ba siya gaganda? Pang photo-photo lang talaga siya. Pang video-video. Tara na, punta na tayo sa pinaka-main event ng lugar na to. Punta na tayo sa mosque. And here we are.
Sa totoo lang, in person, nakakamangha talaga siya. And doon pala sa tour natin last time, sinabi na sa atin na ito ang nasa pinakatuktok niya. Real gold talaga siya. 24 carats gold. And ito naman yung Royal Barge. And pwede yatang pumasok, may nakita kaming tao. The vision of Omar Ali Mosque took 4 years to build, but it was finally completed in 1958. The design was heavily influenced by Mughal architecture in India. Only the finest materials were used in its construction, and its dome is covered in gold leaf. And this is our second iconic walk. Nandito na tayo sa labas ng Omar Ali Mosque. And then, nga pala, para lang din magkaroon kayo ng idea, kasi syempre iba-iba kasi tayo ng culture. Sa mga mosque, ang pansin namin, hindi sila mahigpit pagdating sa mga sombrero, ganyan. Kasi nga, naalala ko nga pala, di ba kasi sila, meron din kasi silang headdress. So, kahit yung mga foreigners or yung mga visitors, kahit hindi sila magtanggal ng sombrero, carry lang. Basta importante, magtanggal talaga ng tsinelas or sapatos. Pero syempre, oo, tayo kasi syempre Catholic tayo, di ba? Naguhubad talaga tayo ng sombrero pagpasok sa simbahan. So, yun yung naging practice natin. Ito yung mga schedule just in case. Pakipost nyo na lang po kung pupunta kayo dito. Kasi may mga oras din talaga ng prayers. Tara, pasok na tayo sa loob. Kung sa loob hindi pwedeng mag-video, ikukwento na lang namin sa inyo yung mga makikita namin paglabas. Kaya talaga nagtsinelas lang tayo para ready ka agad tayo. Hindi magtatanong tayo kung pwedeng mag-video sa loob or cellphone, baka pwede. Kapag ka lalaki daw tapos hindi nakapants, magsusuot kayo nito. Pero pagka babae, kailangan talaga. And pwede daw mag-video sa loob. We can take video inside? Thank you. Kailangan lang nating mag-register. Ang mabait naman nila. Grabe, ang lamig sa loob. Lumalabas ka agad yung lamig. And eto na. Ganun lang siyang kasimple. Magre-register lang kayo and then pwede na kayong pumasok. Again, pwede kayong hindi magtanggal ng sombrero kasi hindi naman yun kasama sa culture nila. But syempre nga, dahil yun yung nakasanayan natin kapag papasok tayo sa mga simbahan, ganyan na din gawin nating practice. And eto na yung pinakaloob. First mosque pa lang, ang ganda-ganda na talaga ng pinaka-architecture and yung interior. Nakaka-royal talaga. Ito na mismo guys, yung tinatapakan natin na carpet. Ayan. Ito na mismo yung handmade from Belgium and Saudi Arabia. Actually, iba yung feels niya kapag tinapakan nyo siya. As in, napaka-komportable. Diba? Handmade lahat yan. And then, ito naman yung mga chandeliers na galing sa England. Ang maganda kasi, di ba sinabi nga namin sa inyo, yung mga drivers kasi na nasasakyan natin, nagbibigay sila ng info. So ngayon, naplano natin yung mga pupuntahan nating mosque. Kasi sinabi sa atin kung anong oras magandang pumunta sa isang mosque, ganyan. Mamayang gabi, yung pupunta nating mosque, doon daw pinakamaganda. Kapag kagabi daw talaga. And then pati yung sunset, sinabi sa atin kung saan magandang mag-sunset. And dahil DIY tayo, hawak natin yung oras natin. Tayo yung masusunod. And we are done. First mosque, check. Na-check na natin. Pero syempre, punta pa tayo dun sa pinaka-Royal Barge para lang makalakad din tayo kahit papaano. Thank you. Ayan, nakalabas na tayo. And then, dito papunta yung
Royal Barge. Pero, sarado siya. Hindi siya pwede. Pero ang ganito, open every day. Baka kasi... Maintenance work in progress. Okay. Pero if ever, pwede din pumasok. Masarap din sana mag-picture doon from there. Tapos yung background nyo nga, itong pinaka-mosque sana. And punta na tayo sa ating next spot. Ako po muna tayo dito. Kasi talaga tinitignan namin siya. Nandito kami sa harapan. Next naman natin pupuntahan yung Royal Regalia Museum. And it's 9 minutes walk lang from here. So, di ba? As we told you, malalapit lang talaga siya. So, kung mag-day tour kayo, kung meron naman kayong budget, why not? At least, mas komportable kayo. Oo. Sunod na ng sunod, yes, pero kung ano naman, kaya nyo na maglakad na lang din. Kasi kapag ka nga pala nag-tour kayo, guys, wala rin naman kayong tour guide. Oo. Hindi rin nila kayo sasamahan sa loob. Ida-drop lang nila kayo na ida-drop doon sa pinaka-tourist Kumbaga, spots. car lang talaga. Car lang talaga. Transpo lang. So, namnamin lang namin ito ng very light and then punta na kaagad tayo sa ating next stop. After mga 10 minutes walk, nandito na tayo sa Royal Regalia Museum. And titignan natin kung pwedeng mag-video sa loob and kung may entrance fee. Tignan natin. Ay, free! Ay, hindi pala. Ito yung entrance. Adult is 5. 5 is 235 pesos. Ano ba? Biglang bumukas sa gulat kami. Ayan o. Ang sarap. Ang lamig. We have to take off our shoes or our slippers. And then, magbabayad daw muna ng entrance. Ayan, nagre-register na tayo and then nagbabayad. And then, hindi na daw pwede yung ganitong camera sa loob. Bibigyan tayo ng locker and then iiwan lahat doon. Pero yung cellphone, pwede. So, pagka cellphone, ang gagamitin nyo for video, pwede siya. Locker muna tayo. And then, kuha lang tayo siguro ng mga footage. Kahit pwedeng mag-video sa loob using cellphone, wag na lang siguro. As in video lang gawin natin, wag na yung as in vlog na magsasalita. And tapos na tayo. Alam nyo ba guys, lagpas 1 oras talaga tayo dito sa loob. And you know, pagpasok nyo dito sa loob, hindi ito yung parang history ng buong Brunei as a whole. Ano siya? It's all about Sultan. Yes, lahat talaga about the Sultan. Merong lugar na pwede mag-video, meron ding lugar na bawal mag-video as in no camera allowed. Yun yung black box na tinatawag. Yes. Kasi doon guys, meron tayong nagbabantay. And meron doon room din na photo lang. Photo bawal naman lang. video. Yes, so kaya yung makikita niyo yung mga insert namin kapag ka-photo lang, ibig sabihin doon hindi pwede. Oo. Hindi isa pa sa makikita niyo, yung talagang naging magarbo talaga. As in, lalo na yung ginanap yung kanyang silver anniversary, yung pagkakabigay sa kanya ng trono. Oo. Grabe yun. Yung kasuotan nila, and then yung tinatawag nilang throne room. Throne room. And then nandoon pa yung mga na-meet niya, in-invite kasi yung mga head of states. And then also, pati yung parada, glamorous talaga. And then pati yung mga yung mga gifts sa kanila ng mga iba't ibang leader Leaders. ng bansa. 2 years, no? Yes. At syempre, nagpata ng O yung Pilipinas. Pilipinas. Meron tayong jeep doon. And Tsaka then, yung- ano tawag doon yung lalagyan natin, abubot, yung baul. baul, ganun. Oo. So yun siya. It's a collection of everything about the Sultan. And nakalabas na nga tayo. From napaka-komportable sa loob na malamig, apakainit naman ngayon dito. It's 12:30 p.m. So imagine, lagpas 1 oras tayo sa loob. Guys, ngayon naman babalik na tayo sa ating hotel and siguro doon na rin tayo mag-lunch, Oh, no? meron naman doon Tapos ang resto. magiging pinakagastusan natin, guys, ay yung taxi natin from here pabalik sa hotel natin. Yes. And yun nga lang, talagang ito yung magiging disadvantage kapag ka talaga nag-tour package kayo. Kasi, eto halimbawa to, sa totoo lang, kahit nga 2 hours, pwede kayong mag-stay sa Oo, loob. masarap nga mag-stay sa loob kasi malamig. Oo, guys. Kasi from dito sa labas, apakainit. Pagpasok nyo sa loob, parang heaven. Ganun. And then, ang dami nyo pa doon pwedeng puntahan. Meron nga doon na parang cinema. And then, ang dami pwede doon upuan. As in, ang sarap lang talaga doon minsan magpahinga. And then, doon pa lang sa loob, kasi talaga nakakapagod na. Kasi talaga, ang laki kasi talaga nung area. At saka di mo parang nalayumuhin ka kasi guys, di ba nga barefoot tayo doon. Oo. Eh, ang lamig nung sahig. Meron kasing time na hindi ka nasa carpet. So, merong time na talagang nakayapa ka talaga. So, ayan. So, the next time tayo magkikita-kita,
from our hotel, magta-taxi na uli tayo papunta doon sa ating next destination na sinasabi nga na yun daw yung perfect for sunset. Just like that, it's 4 p.m. Ito talaga yung maganda sa hawak natin yung oras natin. Kasi if Yes. ever, katulad ngayon guys, nainitan tayo kanina, ang ginawa natin, napagpahinga muna tayo. Yes, nakabalik kasi tayo ng hotel natin mga 1:30 or 2 p.m. na kasi kumain tayo. And then, yun na yung nag-taxi ulit tayo pabalik. Ang binayaran din natin ay $5.5 246 pesos. 247 47. pesos. And then ngayon, pupunta na tayo sa Empire. Tutuloy na natin yung pamamasyal natin. Doon daw maganda yung sunset. Ang binayaran natin ngayon, ang babayaran natin ay 600 pesos or 13.50 BND. yes. So hintayin lang natin, nakabook na tayo. And ito na ulit yung ating sundo. And ito na yung pinaka mahal na babayaran natin so far. Tara na. Sigurado muna natin, tinanong natin kung free makapasok doon sa Empire Hotel. And yes, it's free daw. So ang gagawin kasi natin, doon tayo magsasunset sa pinaka beach front. Sure if they still allowed to wander around, but Okay. I think if they ask, Aha. just simply ask them like, I think we'd like to dine in. Okay. Ayan, Maybe because okay. if I were a visitor, I would do that. Okay. Oh, yun daw. Just in case na daw sitahin. Pero usually, hindi kasi kasama naman yun talaga sa tour. So, ang gagawin natin, sabihin na natin, kakain daw tayo. Oo. So, yung gagawin natin, basta doon tayo magsasunset kasi maganda daw yung spot doon. And we are here. Nandito na tayo sa Empire Hotel. And ang laking area niya. Actually, itsura niya, para kang papasok sa Shangri-La. Pero ang kaibahan dito, meron sariling cinema. Nandun yung cinema niya. So basta, ang alam namin, pwede dito kasi marami naman na nag-tour at kasama to sa day tour ng iba. Kapag ka private na day tour, pwede nyo itong i-request. Now, kapag ka hindi pwede naman daw tayong mag-dine. Sabihin natin, magko-coffee tayo or tea. Ito na yung pinaka-reception niya. Hello, good afternoon. Thank you. Wala naman. Winelcome pa nga tayo. Grabe. Ang ganda, oh. Pati itong chandelier. Pasabog. Ganito yung mga hotels na napunta natin sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. Oo. Ito pa suot na Enzo. Ayan, pwede. Kasi ito nga, naka-group tour sila. Parang kanina, nakasabay na natin sila dun sa, sa museum. Grabe, oh. Pareho nga siya yung sa Brunei. Ay, sa Brunei tuloy. Sa Abu Dhabi. Ganito din. Grabe. Eto pa, may escalator, oh. Doon tayo sa escalator. Meron dito, para kang debutante. And then, gold talaga, oh. Ang sosyal. Ito yung mga nag-group tour. Nakakatuwa sila. May dumaan dito sa hagdan, merong nag-escalator, and then kanina merong nag-lift. Diba? Dami yung pababa na lang. Ang dami nyo pang choice. Pero syempre tayo guys, ang pinili nating baba na pang debutante. Puta, tsaka tingnan nyo, gold na gold, bumagay yung kasuotan ko. Goldie. Ang ganda naman yung binababa natin. Hindi kahit saan ko tumingin, Oo. gold talaga. Talagang lahat may touch of gold. Ganon. Pasabog. Diyan tayo nang galing, oh. Grabe. Ang ganda nitong hotel na to. O tara, ngayon naman mag-escalator naman tayo. Lahat. Ay, hindi gumagana, bes. Ha? Wala. Hindi gumagana. Hindi daw tayo guest. Ay, hindi gesto. Oh, wag yun. Tingnan nyo, oh.
Pati yung design. Pati yung mga cloth. Tablecloth. Lahat gold. Sinasampal na naman kami ng kahirapan. Ganito yung na-feel namin sa Abu Dhabi. Ang ganda talaga eh. Palabas na tayo ng beach area. Wala namang sumita sa atin. So carry lang. Ibig sabihin pagpatuloy pa din natin. Tara na. Palabas na tayo. Let's go! Ito yung mga pwede natin dito makita. Meron ditong pool bar, may restaurant. Kaya sinabi nga, pag may sumita doon sa atin, sabi natin, mag-restaurant na lang tayo. May lagoon. Ang laki niyang area. Maraming araw ditong swimming pool. Grabe oh, etong ganda. Diba? Nasa Brunei tayo, pero mafe-feel mo, para kang nasa tropical island. Ganon siya. And then ito pa, ganda rin dito oh. Actually, sure ito parang mag-golf. Oo. Ang laki ng area. And apaka-peaceful. But of course kapag meron kayong budget, pwede kayo rito mag-stay. Hanapin natin. Kapag nakita namin kung magkano siya, lagay namin dito sa ibaba. Pero last time kasi may napanood akong vlog, foreign vlogger siya parang nasa $300 USD. So, mga 16,000 plus pesos. Pero 2 years ago yun. Kaya yun, guys. Kaya nyo yan. Kesa naman, ito yung ginagawa namin, natatakot kami sitahin kami palabas. Kaya lang tayo, ready ako. We're gonna eat here. No. Ako. Dapat with confidence pag-excited ako. We'll just have coffee. We will have our coffee here. Ganun. Ito yung first swimming pool na nakita natin. Nakikita nyo ba yan? Nagbabadya yung apakagandang sunset. Buong-buo yung araw, no? Napakalaki ng swimming pool. Diyos mio. Ito, kapag sinabing swimming pool, swimming pool! Kapital! Ganun dapat. Ang laki ng swimming pool. And 2 layers. Diba? Ayan oh. Happy tayo dito. Lagi namin sa inyo sinasabi na mayroong mga swimming pool na hindi inviting. Eto ngayon palang sinisigaw na kami. Hinihila niya na kami. Ang problema, hindi tayo rito naka-check-in. Ang ganda. Oh, diba? Oh, ito pa. Dito, pwede dito. And then pwede rin dito. Another pool area. Ang ganda. Ang laki talaga. Ay! Ano ba yun? Napapasigaw pa ako. Grabe naman pala. Paikot pala talaga siya. Ang ganda, no? Parang mas maganda sa beach. Oo. O, mamaya tayo sa beach area. Ay, naku. Kahit sitahin tayo dito. Ay, grabe naman. Gagastos tayo dito ng kahit kape man lang. Sa swimming pool, pwede magkayak. Ay, oo. Tignan niyo naman. Sa swimming pool, pwedeng magkayak. Kaloka. Parang naloloka ako. Ang ganda, oh. So, ito, hindi to kasama kapag nag-day tour kayo Biak Look. Pero, ang nakikita namin, kapag may contact kayo na Pinoy driver, sinasama nila to. May napanood kaming vlog, parang 9 days ago niya lang ginawa. Tapos kahapon lang kami nanood. Nakalimutan ko yung name, sorry. So, ayun, 9 days ago niya pinalabas yung vlog. Tapos, ang nakakatawa doon, same room. Kung ano yung room namin sa Badia, doon din siya mismo. So, ayan, sa kanya namin nakita din na kapag yun nga, kapag Filipino, yung magdadrive sa inyo, Or magtutour sa inyo dito. dadalhin kayo dito. And then yun, nakita ko nag-explore lang naman siya dito and free din. Ang next goal natin, paano tayo makakapunta sa pinaka-beachfront? Hahanap tayo ng paraan. Pwede tayo doon. And then, pwede rin tayo dito sa kabila. Mas maganda doon. Mas maganda yata dito. Mas malawak. Tapos may nakikita kaming pa-bridge. Explore tayo. Hanggang makarating tayo dun sa pinaka-beach area. Basta ang goal, dito tayo makapag-sunset. Magpa-5 pa lang. Ang sunset pa naman dito, alas 7. Magbabaon kasi kami sana. Nahiya naman kami. Kapag naman ang peslak namin. Makiki-beach na nga lang kami. Magbabaon pa. Baka mahalata tayo doon. Oo, mahalata na kami. Ay, hindi to guest. Ay, ang sarap dito. Uupo lang tayo saglit, oh. Yan. Sa mga hindi guest, dito lang tayo. And then,
Yung mga totoong guests, hayaan natin sila doon sa pinaka sunbeds. Pero yan pa lang, Diyos ko naman. Ganda. Sunset na lang ang kulang. And this is it. Magbi-beach na talaga tayo. Nasa Brunei, pero magbi-beach. Kaya nagchinelas lang tayo. Kasi ang itinerary nga natin, it's either magmumosque tayo na kailangan nating mag-take off ng shoes. Mag-take off ng shoes. Barefoot. Mag-barefoot. And then, magbi-beach. Ay, grabe, ang lambot nung buhangin. Tsaka nararamdaman ko yung buhangin pino. Yes, and then, yung paligid, yung mga puno, ay grabe talaga. Ay, may mga dumarating talagang tourist ba? Siguro itong place na to, talagang pang sunset. Siguro hindi lang masyadong alam pa ng mga nauna. Kaya pumupunta sila rito, tanghaling tapat. Ay kasi nga, naka-group tour din. I mean, naka-tour kasi sila. Tingnan nyo naman, oh. Ang pino nung buhangin. Oh. Ay, grabe. Ang pino niya. Sa... O, di ba? Sahara Desert, charot. And then, ito yung mga puno. Tapos, ito yung dagat. Doon tayo. Ang sarap doon magmuni-muni. Ang sarap doon maghintay ng sunset. Pero bago yan, gusto lang namin sa inyo ito ipakita. May nakalagay talaga lagi, beware of crocodiles. Grabe naman. Oo. Tapos yung driver na kausap namin ngayon, kinuwento kasi namin sa kanya, nakakita kami ng crocodile sa river kagabi. Sa Udong Park. Oo. Ang sabi niya, hindi daw yung usual na nangyayari. Parang... It's an indication oo, na indication daw na. overpopulated na yung ano. Oo. And then, kailan daw ba yung best? Last year ba? Last 2 weeks. Last 2 weeks ago daw, meron daw Doon sa Water Village. inatake ng crocodile sa Water Village. So, ibig daw sabihin, it's either overpopulated or polluted na daw. Kaya naglalabasan na daw yung mga crocodiles. Ganda dito sa area na to, oh. Tignan muna natin yung tubig kung kung inviting. Oh, may crocs. Shokot naman ako. Tingnan natin. Oo nga, no? Eh, kahit ba inviting yung tubig, kung may crocs naman. Ay, hindi, no? Dahil taga-Pilipinas tayo, ang taas ng standard natin pagdating sa mga beaches. So, hindi natin ito mabebetan. Lalong-lalo na may crocs. Oh, may crocs pa. Kaloka. So, gawin natin doon tayo. Dito kami excited, oh. Doon tayo maghahanap ng sunset spots natin. Yes, spots. Kasi mamaya pa natin ipifigure it out. Mamaya pa natin ipifigure out kung saan talaga tayong lugar. And here's our view. Dagat yung nandoon. And then, para ditong borol. Actually, para siyang borol. Yung itsura niya nga, kung titignan mo siya, para siyang Shangri-La Boracay. And then, dito tayo. Grabe. Ang ganda. I love it here. Yes. Naguguluhan na ako. Kanina, nasa resort tayo. Sa napakagarbong resort. Tapos nung lumabas tayo, bigla naman tayo napunta sa lagoon. And then paglabas natin, napunta tayo sa beach. Ngayon naman, nandito naman tayo sa forest na nasa itaas ng Borol. Ay grabe, ibang vibe naman kaagad. Kanina, nasa mosque tayo. And then yung kahit papaano, may pa-history tayo. And then ito naman ngayon na-experience natin. Ibig namin sabihin, wala yung ganito, yung uupo ka lang, tapos nagnanamnam ka. Ngayon lang namin siya na-experience. Basta, titingin ko sa paligid. May crocs yata dito. Parang may gumaganon-ganon. So yeah, parang ayaw na namin umalis dito. So dito na tayo maghihintay ng sunset. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time?
sunset, kahit nasaan tayong lugar, ito yung dapat na hindi natin nami-miss. Kasi isa talaga to sa mga free na talagang pinapa-enjoy sa atin ni God at saka ng Mother Nature. Dito kahit mahirap mayaman, pantay-pantay. Isa yung makikita natin. Yes. Katulad ngayon dito, yung iba dito naka-check-in. Oo. Tayo, dumayo lang tayo dito. Pero yung isang sunset yung na-experience natin. Iba talaga yung magic ng sunset. Tapos na ang sunset. Grabe no, ang ganda ng langit. Maganda na tingnan Tignan nyo, oh. Ito, oh. Look at this! Yung silhouette nila. Ang ganda, no? Diba? Ine-enjoy yan kasi it's for free. Oh, grabe! One of the best sunsets na na-experience natin. Grabe, ang ganda ng kulay, no? Yes! So, sulit na rin yung 600 pesos na pamasahe. Pabalik pa pala, o 1,200 pesos. And guys, grabe, swear, mga 2 hours kaming nakaupo lang. Kasi ang tagal nung sunset eh. Mga 4:20, nandito na tayo. Na-enjoy lang talaga namin. Nakaupo lang talaga kami the whole time. Ngayon, ang naririnig na natin, kuliglig. Tapos yung hampas ng alon. Yung pati ang tawag yan, wagayway ng mga dahon. Yun ay naririnig nyo. Grabe, sobrang peaceful. Ibang side na naman ng Brunei yung nakita natin. Tara na, pabalik na tayo. And then, last mosque na tayo. Pero sarado na yung pinakaloob. Okay lang naman. Kasi hindi naman tayo nagpe-pray sa loob. And then kapag oras naman ng prayer, baka makaabala din tayo. Maganda daw doon sa mosque na yun kapag kagabi. Kasi yung mismong lights na yung makikita natin. So yun na yung pupuntahan natin. O ayan. Ito yung naging view natin for the sunset. And it's fabulous! Nandito na ulit tayo sa lobby. Palabas na tayo. Pero tingnan nyo naman, oh, gantong karami yung nagsasunset dito. Oh, kasi pwede naman talaga. Buti na lang din maluwag sila, no? At least na-enjoy natin. Ayan, oh. Basis-basis talaga sila. Ito yung nakikita natin kanina. So kayo, kung magpa-private tour kayo, i-request nyo na sana sunset kayo dalhin dito. And now, kung katulad naman namin kayo na magdi-DIY lang, much better sunset kayo pumunta. And hawak nyo pa yung oras nyo. So guys, nakabook na uli tayo ng Dart. Ang dali lang, grabe. And then ngayon, mas mura ng kaunti. Ang babayaran natin guys ay 13.10 cents. In pesos, 589 pesos. Yes, or 590 na natin. Basta mamaya, bibigyan namin kayo ng breakdown ng mga nagastos natin. And then kayo na yung mag-decide kung i-DIY nyo ba siya or magpa-package tour kayo. Grabe, oh, ang daming tourists. Pagka wala kayo ritong service, carry lang. Madali lang naman mag-book ng Dart. And then, ang sabi sa atin ng driver natin, 7 minutes nandito na daw siya. Madali mag-book, madali may mag-accept na driver, pero minsan, yung waiting. Minsan nagwe-wait kami ng maximum of 10 minutes lang naman. Ito na kaagad yung ating driver. Magkita-kita na lang tayo sa Jami Mosque. Are you ready? We are now here at Jami Mosque. Oh my gosh! Magnificent! Pakaganda! Ang ganda! Grabe yung gold at saka yung ilaw. Ito yung mga nakasabay natin doon sa Empire. Nandito na rin sila. Buti na una-una tayo ng kaunti. Na solo pa natin yung pag-video. Ang ganda. Grabe.
Magnificent talaga. Guys, hindi na namin nilalagay yung buong pangalan. Kasi baka naman mami, magkamali pa kami Magkamali pa pronunciation. So yun na lang. And then tinanong din naman namin yun. Actually, ang pronounce niya ay Jame or Jami. Basta ganon. And then yun, nilalagay na lang namin sa ibaba. Ang haba kasi. Grabe, ang ganda. Tama talaga. Minsan talaga makikinig ka talaga sa mga locals. Sa mga locals. And then ito, yung ginagawa nitong mga nasa likuran natin na tour, tamang-tama. Yung mga napapanood kasi namin, sorry ha, yung mga Filipino kasi na napapanood natin na nagtutour, na merong tour package, hindi ganito. Yung oras, iba. Pero sila tingnan nyo, tama yung oras din nila. Tingnan natin kung pwedeng pumasok. Para lang din masabi namin sa inyo, pero tayo, wag na rin, just in case. Kasi meron parang nagdarasal eh. So dito lang tayo. Ang ganda niya, promise. Close nga siya. Ayan o. Close na siya sa public. Ayan o, nakalagay talaga siya. Closed. Non-visiting hours. Oo, kasi for non-Muslim. Kasi prayer ata nila. Pero, just in case lang, kung gusto nyo talagang pumasok, nag-open siya ng 8 a.m. to 11:30 a.m. and then, magre-resume ng 2 p.m. to 3 p.m. Yun lang yung oras niya. Pero tayo kasi, ang gusto talaga nating makita, yung pinaka-mosque sa labas ng ganitong oras. Kaya okay lang sa atin. Pero guys, during Thursday and Friday, close siya for visitors. Yes. So, ito, talagang mamamangha ka talaga kapag ka nakita mo siya in person. Kasi yung gold pa lang talaga pag natapatan siya ng ilaw, grabe. Ayun nga, isang beses pa lang natin nasabi yung magnificent, di ba? Doon pala sa Taj Mahal. Ito rin, magnificent. Paalis na sila. Parang mga 10 minutes lang sila dito. As in, photo op na photo op lang. Tayo, dahil nga DIY tayo, pwede tayong magtagal. Ang gagawin natin, lalayo tayo ng very light para mas ma-appreciate natin siya ng buo. Grabe, sobra siyang nakaka-amaze. Pero layo lang kami sa kanya ng very light para mas ma-appreciate pa natin siya sa mas malayo. Tara, hanap tayo ng magandang spot. Tapos uupo lang tayo, namnamin lang natin yung view natin. Buti na lang nakikisama yung panahon. Alam nyo, nakikita namin kumikidlat-kidlat. At least from here, isang sakay na lang tayo. And para hindi na kami abutin ulit ng ulan, doon na lang tayo magdi-dinner sa hotel. And this is it. Ang ganda nitong spot na to. Grabe. Apakaganda. Cerita-cerita semua haram dalam sembahyang. Itu maksudnya ihram itu. Napaka-instagramable niya. We have found our spot. Naik asar. Sorry naman, tumitining yung boses ko. Ang ganda kasi talaga. Atau imam sembahyang subuh, Grabe. sembahyang isya. Boleh. So tama nga. Ang advice din namin sa inyo, gabi kayo pumunta dito. Ito na yung ganap natin tonight. Dito na natin tatapusin. Grabe. Ang ganda, no? Ang ganda. Nagsimula tayo ng history, nag-relax tayo sa beach, and then ngayon namamangha naman tayo sa ganda nitong mosque na to. Grabe. Kulang yung salitang ang ganda, lalo na kapag nandito kayo. So again, pasensya na, ulit-ulitin namin. Kung hindi kayo magdi-DIY, kung makakahanap kayo ng tour na katulad ng itinerary na ginawa natin, doon kayo magsa-sunset sa Empire, and then dito naman nyo tatapusin yung gabi ninyo, much better talaga. Pero much better talaga lalo. Ay talaga much better. Mag-DIY talaga, di ba? Kasi yung ano nyo talaga guys, itinerary nyo talaga yung masusunod. Oo, madali lang naman. Kasi via taxi lang naman lahat. And then lalo na kung apat kayo,
Ang laki ng savings ninyo. Guys, nandito naman tayo sa kabilang part. Bago tayo umuwi, pakita lang namin sa inyo na ang ganda rin dito. Grabe. Kahit saang lugar. Ang ganda talaga. Kahit saang anggulo. Ang kaibahan dito, merong mga palm trees. Ganda. Buong araw na naman tayo magkakasama. And super na-enjoy naman namin siya. And then, ngayon, gaya nung ipinangako namin sa inyo, ilalagay natin dito yung breakdown. Dito tayo. Ayan. Meron dito lang. So, simulan muna natin sa mga naging pamasahe So natin. guys, ang pinakaunang binayaran natin na pamasahe ay doon tayo galing sa Royal Regalia Museum papunta dito sa ating hotel, 5.50. Tapos yung next naman, hotel going to Empire, 13.50. Then Empire going to Jamie Most 13. And yung Jamie Most, pauwi naman tayo dito sa ating hotel, 5. Ang total lahat ng transpo na binayaran natin ay 37 BND in pesos, 1,665. Pero syempre, hindi lang din nagtatapos yung nagastos natin kasi nagbayad tayo ng entrance fee doon sa Royal Regalia Museum na which is tig 5 kami ni Mel, total lang 10 BND, 450. Lahat-lahat ng nagastos natin in total ay 2,115 pesos. Yes! So, lahat na yun yung 15 pesos na yun, dalawa na kami ni Enzo. So, more or less, nasa 1,010 pesos na lang kami. Again, kapag binook nyo siya via Klook, nasa 2,500 pesos siya each. So, 5,000, ang laki ng savings, guys. 3,000 pesos. And the truth is, pakadali niya lang talagang i-DIY. And then, yun nga, kayo masusunod sa oras niya. So, sana nabigyan namin kayo ng guide. Huwag kayong mag-worry dito sa Brunei just in case gusto ninyong mamasyal. Kasi apakasimple ng transportation, yung DART. Napakadali ng DIY. Yes, i-DIY nyo na yan. Pero syempre, again, kung ayaw nyo naman nung ganun, gusto nyo yung sakay na lang kayo ng sakay, ibababa kayo. Come here, faster, follow me, yung gano'n. So ayan, pwede naman din kayong mag-tour package. So sana po na-enjoy nyo yung buong Brunei experience natin. And bukas, pupunta na tayo ng Kota Kinabalu. And doon kami magbibigay ng last thoughts namin about the experience here in Brunei. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye everyone! Mwah.